ay tingin po ng COMELEC, ito na yata ang pinakamadugong halalan. Why? Mas madugo ito nung 2016 presidential at mga nakaraang halalan. Bakit kanyo? Kalain mo, congressman patay. Vice mayor, ilang mga mayor na ang patay. Ilang buwan pang eleksyon, January, February, November pa ngayon. November, December, January, February, March, April, May. 6 na buwan pa, kalahating taon pa. Ang dami nang nangangamatay na mga, Diyos ko po. Ang pinakamataas na namatay, congressman. May mga vice mayor, may mga mayor. Sabi ho, aminado ang COMELEC na mukhang ito ang pinakamadugong halalan. Diyos ko naman. Mamaya ho, tatanungin natin ang PNP. Ano ang kanilang sagot dito? Ha? Paano mapoprotektahan, mapapangalagaan ang mga kandidato? Inalisan na ng mga bodyguard ang mga kandidato. Yung mga re-electionist, tinanggalan ng bodyguard. Mga baril, wala ng baril. Oh. Kaya, George, ihanda mo yung itak ko dyan at saka gulok. Yung 45 ko na gulok, 45 inches. At saka yung itak ko ng 38 centimeter. Anak ng baka. Wala anong gagawin mo? Walang lisensya ng baril. Anyway, nasa linya po si Director James Jimenez, ang tagapagsalita po ng Commission on Election. Magandang umaga po, Director James, sir. Magandang umaga po, Sir Erwin. Sir, ito nga po at mukhang tingin ng ilan, mukhang kumpara sa nakaraang halalan, itong midterm, mukhang mas madugo ito kumpara noong 2016 at maaring dahil 6 months pa lang, marami ng patayan at marami mga matataas na opisyal na napapatay. Congressman, vice mayor sa La Union, may mayor. Ano ho ang plano dito ngayon, sir? Itong mga ang PNP ngayon ay naglagay na sila ng under PNP or COMELEC control itong ilang bayan. Pero ano ho ang plano ngayon, sir? Sa tingin ba ninyo na magiging madugo itong halalan na ito kumpara sa presidential election ng 2016? Mukhang ganon, Sir Erwin, ano? Katunayan, kung babalik tanaw mo yung barangay elections at yung 2016 elections, merong downward trend eh. Pababa ng bilang ng mga election-related violent incidents. At katulad ng nabanggit mo ngayon, ilang buwan pa lang bago mag-halalan, ang dami ng nangyayaring violent. At saka mga mga kandidato mismo, yung mga talagang winnable, yun ang mga napapatay, Director James. Yun na nga po talagang medyo nakikita mong may pagka-target na nagaganap. Oo. Kaya nga po, particular dito halimbawa sa Daraga Albay, ay agad na dineklara ng COMELEC na under control ang Daraga, no? Medyo kakaiba yan kasi very early in the period nag-declare na tayo ng COMELEC control. Dati, makikita mo nagsusulputan yung COMELEC control mga 1 month before the elections kasi talagang dun palang umiinit. Pero ngayon talagang mainit na. So, ano ang plano, Director James? Sir? Opo. Ano po ang plano? Ano ang plano? Ano ang plano, sir? Hello? Yes, sir. Ano ang plano ngayon? Oo. So ang ginagawa po natin ay nakikipag-ugnayan tayo sa kapulisan para madagdagan ng presensya yung mga iba't ibang lugar. In fact, ang daming pinalalabas na kapulisan na doon sa BOL kasi magkakaplebisito ngayon. Correct. And then after that, i-reassign niya mga yan sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Again, ang point is increased visibility, increased presence. Well, will that be sufficient, Director James Jimenez, yung mga visibility and presence? Kung yung mga politiko na ito, yung mga sanay na sa violente, bali wala na lang sa kanila yung presence ng police, Director. Well, totoo po yan. At medyo mahirap din talaga pigilan yung mga desididong gumawa ng ganitong violent incidents, no? Pero certainly, at least mag-improve yung responsiveness
ng mga kapulisan at dun sa mga medyo hindi naman ganun pakabuo ang loob na maging violente, baka ma-dissuade sila. So again, ultimately, ang desisyon na maging violent, nasa sa tao yan. Kaya nga, pinag-iising din natin yung pag-implement ng ating gun ban. Kung matatandaan ninyo, ilang araw pa lang tayo, mahigit 40 na ata ang naaresto ng violation. So talagang masipag po ang kapulisan natin sa pagpuksa ng mga ganitong klaseng banta. Pero napansin ko rin, Director James, parang coincidence sa sinasabi mo ay balita ko ayon sa aking mga research, parang nagmura na ngayon yung mga gun for hire. Kung dati 100,000, ipalikida mo o tirahin mo itong kalabang ko, ito 100,000. Ngayon daw, Director James, pwede na 5,000. Bigyan mo lang ng litrato, may baril yung gunman, at sasabihin lang, saan ba nagtatambay ito? Saan ba? Ito, ituro mo lang daw. Ayun na yun, sir. Basta may litrato siya. Well, magandang insight po yan. Pero kung tutuusin, nagtuturo yan sa isa pang dahilan kung bakit tumataas ang bilang ng election-related violent incidents ngayon. Ito ay ang kakulangan ng tao ng pera. So, kung makikita mo na kung 5,000 lang ang katumbas ng buhay ng tao, hindi kaya sinyales yan na talagang gipit ang mga tao. Kaya pati yun, papatulan. So, again, hindi lang po sa COMELEC o sa PNP ang solusyon dito. Siguro mainam din na tignan natin yung holistic view, bakit nagkakaroon ng ganitong atmosphere sa ating lipunan ngayon. Finally, sir, with all this happening, ano po itong violence, etc., siyempre si incumbent or yung sa isang lugar, isang bayan, lalo yung mga liblib na lugar, do you still expect na magkakaroon ng malinis na halalan? Kung yung incumbent tatalunin ng papapasok na kandidato na from nowhere, suddenly is incumbent, yung angka niya, sila na may hawak niya, suddenly matatalo siya. Do you expect papayag yun? So, are you expecting na magkakaroon pa ng malinis na halalan sa lugar na yan? Number one, sir, yes, we expect na halalan. Pangalawa, yung fact na yung incumbent ay malakas sa isang lugar ay hindi naman talaga garantiya yan na mananalo siya, in all elections since 2010, nakikita natin na yung konsepto ng bailiwick o stronghold medyo unti-unting nabubuwag. Kahit malakas sila sa probinsya nila, kung may magaling at may sikat na lumalaban, minsan natatalo pa rin. Ang na-expect natin, maraming magrereklamo siguro, baka magkaroon tayo ng dami ng taong magfa-file ng complaint. Pero kaya nga po, ang hamon sa COMELEC ay siguraduhin na yung ating eleksyon ay maging credible at trustworthy. Despite yung mga hamon ng election-related violent incidents at pandarambong at pandaraya. Panghuli na lamang, Director James, yung plebisito sa January 21 dyan sa Mindanao area, ready na po ba na ibaba na yung mga balota, everything, yung mga parapernalya para sa kanilang plebisito sa lugar na yan? Yes, sir. Ready na po. Sa ngayon, nag-aabang na lang tayo sa 20. Merong may isang forum na magaganap sa Bangsamoro, and then sa 21, ako mismo sasagawa ako ng parang inspection tour mula sa Cotabato City paikot sa iba't ibang polling places para ma-observe at makita ng ating national media yung mga kaganapan doon, yung mga balota ay naka-deposit na sa municipal treasury at kailangan na lang i-withdraw the day before the election. Mabilisan na lamang, sir, may mga nagtatanong kasi dito, ano raw ba yung plebisito na yan? One more time, sir, para saan po ba yung plebisito na yan? Para sa pagratipika ng Bangsamoro Organic Law at sa pagbuo ng Bangsamoro Autonomous Region na papalit sa ARMM. Maraming salamat po, Director James Jimenez, COMELEC spokesperson. Good morning po. Nasa linya rin po ng aming telepono ngayon. Ito, suki rin po natin dito sa Tutok Erwin Tulfo, si Assistant Secretary R.J. Echeverry ng Department of Interior and Local Government. Magandang umaga, Asek Echeverry, sir. Magandang umaga, Idol. Sir
Erwin Tulfo. Thank you po. Sir, 19 election hotspots ang na-identify na ng PNP pero patuloy po ang pagtaas ng bilang ng mga casualties natin at ang COMELEC, kausap lang ho natin kanina lamang before you called or before we called you, sinasabi na nangangamba sila na baka mas madugo itong halalan na ito kumpara noong 2016 presidential election. Is the PNP and the DILG ready, sir? Actually, sir, just before I answer that, Opo. we are still monitoring. Baka lumaki pa nga yung numero na yan. Nako. Ang 19 na yan. Because, again, I agree, the midterm elections are always heated elections. Opo. But let's not use midterm. Basta every election, you cannot always say na hindi mainit. Parang mainit ang bawat election. But I still doubt that the 19 would be the real numbers kasi it might increase eventually as we come near. Pero sana, monitoring muna rin, lalong higit, yung mga lugar, hindi lang siguro sa Metro Manila but in other provinces. Pero we still doubt it na baka lumaki pa yung numero na yan. And to answer your question, we are closely monitoring the 19 pa rin po. Sir, do we have enough people or force to make sure na ma-maintain ang katahimikan and of course the security of candidates kasi sila po ang mga target ngayon. Case in point, may security na nga, isang security yung ako Bicol congressman na tatakbong mayor sana ng Daraga, napatay. Yung vice mayor, may kasamang mga security niya, inambos yung sa Balawan La Union, and many other places too. Do we have enough forces, sir, to secure and make sure na this election will be kahit papano is still peaceful and then the safety of the candidates, ASEC? The answer to that, there is really not enough, no? And even if we have 1 million of police, maka-generate tayo ng milyones sa police, yung tanong sa sagot mo kung magiging safe ba ang isang kandidato? Remember, a politician for that matter, once you run, you're also at risk. So sabi nga po namin, always bear in mind that your bodyguards or your police na escorting you cannot protect you 100%. It could only aid you in securing yourself. You have to also find ways and means to protect yourself and avoid situation na kung saan mapapahama ka rin. Tama. Case in point, talagang risky talaga. Parang that's the trade of the game. It comes with the territory, ika nga. The territory. Opo. In the same way, a media man, diba? A media man, a soldier, and a police, kalahati ng buhay natin. Correct. Ang public service, nasa hukay na rin. Exactly. So, we should also observe precaution. Hindi parati kahit meron kang security, you're always secure. You have to avoid areas that will submit you to danger. Sir, maiba tayo. Doon naman tayo sa Bangsamoro Organic Law Plebiscite sa January 21. Handa na po ba ang lahat at malaki po ba ang magiging participation dito ng DILG when it comes to monitoring, sir? Our regional office, with ARM and the region, I think region 12 or some parts of region 11. Opo. They are closely monitoring and closely organizing it. On the part of the DILG, yung information drive na ginagawa namin na bumoto sa tama at at the same time kung pinapaliwanag yung ano ba itong BBL na to, ito ba yung beneficial sa ating komunidad. Doon lang ho kami sa information drive. But as to the safety at clean plebiscite, it would fall under COMELEC and here. Ayun. Sir, last 2 questions. Pasensya na ho kayo, ASEC. May kapapasok lang po na info kami na marami-rami raw pong politiko, lalo na sa mga lalawigan, ang nagre-request ng additional na security o bodyguard sa PNP. Dahil nga nakita nga nila na may mga isa lang ang bodyguard ni Congressman Batucabe, nila Balawan Mayor, na-ambush pa rin. So they're requesting na at least mga 4 ang security na. Pero
ang pagkaalam ko, very thin na, ika nga, yung puwersa ng PNP dahil kailangan ng PNP mag-secure ng mga lugar rather than magbantay ng mga politiko sa dami ng politiko natin ngayon, ng mga tatakbo, ASEC. I agree with you. Kung lahat na ho sila, pagbibigyan ho natin. Wala na natira na magbabantay sa mga areas na kailangan bantayan. Pasukin rin. And besides, hindi naman namin hiningi na tumakbo kayo. Tama. Oo nga naman. Yung tumakbo kayo, kailangan handa na kayo sa anong mangyayari sa inyo. Exactly. You also have to consider the personnel of the police na hindi naman po natin kayang lahat pakainin at sweldohan. Kaya nga ngayon, tinataasan nga natin sweldo nila. Tama. But to put more personnel ng police would mean more funding coming from Congress na nililimitahan pa nga yung pondo ng DILG. So, wag ho kayo, sabi nga namin sa mga wag ho kayo manghingi ng karagdagang budget ng pulis. Hindi nyo kami pinopondohan ng karagdagang exactly. Ngayon nararamdaman nila yung request niyo na hindi binigay, bumabalik sa kanila. Parang ganun lang, di ba? What comes around, goes around. I agree. I mean, kung gusto nyo mabigyan kayo ng karagdagang pulis na hindi maapektuhan rin ng publiko, dagdagan nyo rin ng pondo ng PNP para magkaroon ng mas karagdagang personnel. But if you think that is enough, we cannot serve. We have to prioritize the areas na mas kailangan ng security over the person. Sir, last question. Manila Bay Rehab, sabi ni Secretary Anyo, 220,000 families, Jesus Mariosep, ang kailangan ilipat. How will you do this? This is a gargantuan task, ASEC. Actually, ito na ngayon hinihingi namin kay Mayor Erap, Mayor President Erap, na because it's really part of his city, this is also in line with the resettlement area. Kaya kasi diyan marami talagang pamilya na kailangan tanggalin along the Manila Bay. Pasig River. Hindi lang Manila Bay, Pasig River ho, 'di ba? Meron pa mga squatters along the Pasig River that causes the pollutants of Manila Bay, including other resettlement area na kailangan gawin na. So pag hindi na resettle 'yan, mahihirapan rin linisin, including yung pagmo-monitor ng mga hotel na hindi nag-observe ng sewage treatment. So, these are all the things that I think the City of Manila should have done. So, I think it's only time na hindi nga magawa na ng City of Manila and other cities na contributory dun sa pollution ng Manila Bay, dito papasok ang national government now, pakautusan ni Presidente Duterte, na pakilaman na namin yung obligasyon na dapat silang gumawa. Ayun. So, makikita lamang siguro, ASEC, talagang pag may political will yung nasa pwesto, kaya kung gugustuhin talaga. That's why I'm very happy. We're very confident, lalo na kung ang leader mo matapang at may political will. Mas ganado rin ho kami magtrabaho kasi hindi kami natatakot ipatupad ko ano yung tama. ASEC RJ Echeverry, DILG. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po, ASEC. Mabuhay po kayo. Thank you. Aminado. Mag-ingat na lamang po, lalo na yung mga politiko, yung mga kandidato. It comes with the territory. Tama nga naman. Magre-reklamo kayo na ko na nanganganib ang buhay ko. Alam mo naman na mabigat yung kalaban mo, si Mayor. Lalabanan mo. Mapapatay ka talaga. Dapat ready ka na rin. Ha? Kung gusto mo, meron kami mga, ilan pa ba yung passes natin yan sa Batasan Bus Line na, Maiko? Pero ito special trip. Kasi yung sa pinamimigay namin ng Maiko na ticket, para sa mga, alam mo na. Ito, para sa mga politiko, naka-ready rin, meron tayo. Maglalagay kami dyan. Pwedeng, Maiko Bus Company, MBC. Ilalagay natin, Maiko, dyan sa may North Luzon Expressway. Ano pa bang gagawin? Ganun talaga. Yun na talaga, sistema. Anong pang gagawin natin? Talagang, Diyos ko po. Nakakatakot. Ang COMELEC nagsasabi magiging madugo. Pati ang DILG nagsasabi madugo. Si Dr. Arwin Serrano ng PPCRV, trustee at CAC alternate member and COMELEC representative in bids and other activities.
Magandang umaga, Dr. Serrano ng Parish Pastoral Council, sir. Yes, For responsible voting. Good morning, sir. Yes, maraming salamat po. Erwin po. Erwin, opo. Erwin, yes. Sir, diretso na ho tayo. Ano ho ang reaksyon nyo rito na sinabi na ng COMELEC, pati ang DILG, na talagang magiging madugo itong halalan na ito? Ano ho kaya ang tingin nyo rito? Ano pang may magagawa pa ba para magkaroon tayo ng malinis at tahimik na halalan? And with this, napapansin naman natin, sir, maging kayo siguro sa dyaryo, mga Diyos ko po, congressman, binaril, anak ng vice mayor, pati mayor, inambos, sunod-sunod ang patayan, Dr. Serrano, sir. Siguro magugulat ka sa sa reaction ko, Erwin, kasi kung totoo na sinasabi ng COMELEC at DILG na mas magiging madugo itong darating halalan natin sa Mayo 13, ang tingin naman namin ay hindi. Bakit, sir? Oo, kasi bakit? Una, kasi matagal na tayong gumagamit ng automated elections. At ito nga ang gagawin nating automated elections sa May 13 ay hindi na bago. Kabisado na ng mga tao. Hindi katulad ng mga unang mga automated elections natin, mas mataas yung election related incidents. Pero ngayon tingin ko hindi na. That's one reason. Pangalawang reason, yung ating mga kapulisan at ating mga militar at ang mga enforcement agencies natuto na rin sa mga nakaraang mga experiensya at sa mga ilang mga pangyayari. Ito lamang na pangyayari sa Dalaga. Ako ay taga Legazpi City, Albay. Malapit lang yan sa amin yung pangyayari na yan na Dalaga. Wala pang 1 kilometro ang layo niyan doon sa bahay namin. Nako. Hindi ako naniniwala na na talagang magiging magulo kasi ang nangyari lamang doon, bago lang kasing mayor yung vice mayor doon Hindi naman siya talaga mayor Nag-resign lang yung mayor ng Dalaga at naging acting mayor siya. At sa kagustuhan niya na manalo bilang mayor, kaya siguro nangyari yan. Pero syempre, iniimbisigahan pa yan di ba? Exactly. Kaya kumbaga yan, ay tingin ko isolated. Pero maganda na rin na inilagay siya sa COMELEC control kasi ang ibig sabihin lang naman ng COMELEC control ay mas magiging todo ang pagbabantay ng COMELEC sa magiging eleksyon natin sa May 13 ngayong taon na ito. At ibig sabihin nun, yung mga lahat ng mga pangyayari, lahat ng gagawin doon, kailangan ipapaalam nila sa election officer, yung municipal election officer ng Dalaga. At ganoon din sa provincial election supervisor ng Albay. Pero Dr. Serrano, nakarating na ho ba sa inyo na napakarami raw, mukhang dumoble yung bilang ng mga politiko, ng mga kandidato na nagre-request ng additional security dahil nga doon sa balitang mura na raw ngayon mag-hire ng riding in tandem. Kung dati 100,000 para pag utusan mo magpapatay ng kalaban mo, ngayon sir 5,000 lang, papatulan na ng riding in tandem yan. Basta bigyan mo lang sila ng advance mo na yung 5,000, ibigay mo na yung litrato ng gusto mong paligpit at saan umuwi, saan ang daan. Yun lang yun sir, tapos na. Kaya nga yung mga kandidato raw ngayon nangangamba, humihingi ng additional, parang hindi naman kaya lahat bigyan ng PNP ng security, Dr. Serrano, sir. Kaya nga, sabi ko nga sa iyo, kaibigan na Erwin, magugulat ka sa sasabihin ko. Kasi, yung mga estilo na ganyan, kung makakalusot, sana makalusot. Pero hindi pa rin ako naniniwala na mas magiging madugo. In fact, mas iniisip ko nga na mas magiging malaking kapawasan yan kumpara doon sa ating manual elections nung araw. Kaya nga ayaw na nga natin ng manual elections At lalo-lalo na doon sa unang-una nating automated elections noong 2010.
makikita mo yung ano, yung percentage mula nung 2010 at 2013. Ang laki-laki ng kabawasan no 2013 elections natin. Okay. At lalong-lalo na 2016, matutulad ka, mas lalong bumawas pa. Okay. Kaya itong 2019, nakikita namin ito na hindi ito ganong karami o mas dadami pa kumpara doon sa katulad din ng 2013 na midterm elections din. Nakikita namin ito na kaya lang naman sinasabi yun ng mga ilang politiko, baka lang makalusot, mabigyan sila ng mga added security. Okay. Pero kung tutuusin, hindi naman yan magiging ganon kasi ang basa ko diyan talaga, mga pangyayari na yan ay isolated cases. Okay. Doctor, yung nangyari naman sa Cotabato, ito naman ay because of the intense campaign ng yes or no. Okay. Kaya ginawa na rin ng ng COMELEC, hindi lang ito pang DOL plebiscite, COMELEC control area na rin siya hanggang matapos yung election period sa June 12. Okay. Dr. Arwin Serrano, sir, thank you po for your time with us, PPCRB trustee. Magandang umaga. Thank you po for your opinions. We really appreciate it. Thank you, sir. At thank you po. Sana patuloy lang yung ating pagtutok. Apo. Sana Apo. yung ating mga tagapakinig ay maaga na rin kayong mag-isip-isip kung paano natin ibibigay yung ating sagrado at mahalagang boto sa May 13. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.